pastor ng God's Family Bible Baptist Church sa Pampanga. Ito may kaibigan ko at nakaklase ko sa Bible School. Maganda ang gawain ko sa Pampanga. At blessing po sa akin. At ako'y nagpasalamat sa bakit ako'y kanya napaunlakan. Kasi noong ko sa invite, talagang hindi niya talaga maiwan-iwan ang kanyang gawain. Actually, talagang in-expect ko talaga sana ay Saturday ko siya dumating. At bala ko talaga sana ay Monday, tapos ko siya sa speaker na. Pero talagang hindi na iwan ang kanyang gawain. At salamat ako kayo na po. Ano ba ako ba? Good. Rowena? Yeah, si Rowena. Nakita kami sa mga ko kanina. Mag-church ka. Mag-church ka. Ito. Alright, ready mo po lahat? At kasi mga tawag ko yung kaibigan Pastor Lonnie Torres. Magandang umaga po. May kumampanong ba rito? Ayaw pa. Ay, teammate. Nagpapasalamat po ako dahil po ay naimbitahan ni Pastor Ronnie. Kaibigan ko po yan matagal ng long time ago in bed. Kaibigan ko po, classmate ko. At kami ay laging may fellowship po pag may mga conferences, no? At lagi ko po siyang ina-invite po doon sa amin para kahit pa paano yung fellowship po namin, yung connection po namin ay hindi napapatid. Malayo din po yan, north-south, no? At ako'y nagpapasalamat ngayon po may nakatayo dito. Di po ako worthy lumayo po sa inyo dahil una po ay it's very parang hindi ako nasanay na mag-preach sa ibang church. Pero papasalamat po ako dahil andito po ako ng Lord the Lord. Tayo ay magkasama. Okay? Galing din po ako kay Pastor Edwin Tan. Pastor din. Nagkasama din po kami doon sa former Damayan Bible Baptist Church. At doon po nagkasama kami sa Bible School. Tinawag po siya ng Panginoon dito. Ako naman po tinawag Panginoon doon po sa Pampanga. Okay? So, ibang lingwahe po doon, no? Pangan po, pero salamat sa Panginoon. Maroon naman po sila mag-Tagalog. Kaya, ngayon po, let's enjoy the Word of God. Tayo po lahat na ito kayo. Maraming salamat, Pastor Ronnie, sa invitation. At nawa, hindi ko po alam. Nag-message po kay Pastor Ronnie, ano bang ang gawain natin? Ano ba ang yung kailangan po? Siyempre po, mahirap naman po yung preaching po natin parang out of line, hindi nakakonect sa yung program nyo. At siya po ay nagbigay po sa akin ng idea po about stewardship, pagkakatiwala. So ngayon po, ang ating lesson po ay may pamagat po na ang tapat na katiwala. So tayo po ay magbukas ng ating mga Bibles sa verse Corinthians. Ito po yung mga pamilyar pong mga verses po. Marami po tayong bubuksan mga talata dahil mas maigi po yung Bible lang kumausap po sa atin, no? Meron lang po tayong mga masisingit na mga personal experience po natin. Pero ang mas maganda pong mangusap po sa atin ay yung banal na kasulatan. Kasi tayo po yung mga Bible believers. Ang langit po ay natira po natin hindi po sa mga karanasan ng sino man, no? Yung mga emotional na karanasan na sinasabi nila, kinausap daw sila ng Panginoon, etc. Ang maganda lang po, kung ano yung sinabi ng Panginoon. Yun po yung gusto po natin magsaluhan po ngayong umaga na ito. Ano po ang sinasabi ng Diyos pagdating po sa pagkakatiwala? Naniniwala ba kayo katiwala kayo ng Panginoon? Yun. Ang tanong, papasok po mamaya po sa mga banal na kasulatan, ikaw ba'y mabuting katiwala? Yung ano, di ba? Mabuting katiwala. Pwede ba kayang i-increase ng Panginoon yung pagkakatiwala? So, mga tanong po yan na dapat po natin bigyan ng sagot through Bible study po natin. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and number 2.
Ito po ang sinabi ng mga nakasulatan, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Napansin po sabi niya, steward of the mysteries of God. Alam mo, pagka sa Diyos, maraming mystery, di ba? Katiwala ka doon. Katiwala ka doon. Dapat ikaw ang isang nagbibigay ng kasagutan. For example, yung coming of the Lord. Yan po ay sa maraming mystery. But you have the Bible, meron kang banal na kasulatan para magbigay ng information about the coming of the Lord. Yung God po mystery yan eh. Great is the mystery of godliness. Steward din po tayo dyan. Yan ang sabi ng Bible eh. Di ba? Steward of the mysteries of God. Moreover, sabi po dyan, it is required in stewards that a man be found faithful. So yun yung ating title, tapat na katiwala. Pero bago tayo magpatuloy, 1 Peter chapter 4 verse number 10. Gusto po natin kung makita yung mga sinasabi ng banal na kasulatan pagdating sa pagkakatiwala. 1 Peter chapter 4 verse number 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Yung stewardship daw po natin, sabi ng Bible, doon sa manifold grace of God. Pag sinabing manifold, countless. Hindi mo pwedeng bilangin sa isang area lang, pera lang, ito lang, ito lang. No, pag sinabing manifold, papasok po niyan kung ano yung meron ka. At pwede bang ibigay sa iyo ng Panginoon? Kasi, di ba, dinidiscover mo yan eh. Nung ikaw ay hindi ka pa mananampalataya, hindi ka worshiper. Nung hindi ka pa mananampalataya, wala kang alam sa healing. Selfish po tayo lahat yan. Wala kang alam doon sa kapwa mo. Marami kang kaaway eh. Pag the Bible, sabi po niya, tayo ay katiwala sa manifold. Pag sinabing manifold, sa marami pong bagay, maraming biyaya ng Panginoon. Yan po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Sana makita po natin yan, that we are stewards of manifold grace of God. Panginoon, ngayon po umaga na ito, nag-umabaw po ang aming pong puso sa kagalakan dahil kami po ay nagkakatipon para sa iyo pong pangalan. Wala po kaming gusto itaas, Panginoon, kundi kayo lamang po ang aming Panginoon si Kristo. At wala po kaming hihinging gabay, kundi ang banal na Espiritu. Panginoon, kausapin niyo po ang bawat isa po sa amin, sa mga talata, sa mga praktikal na mga salita mula sa pulpito. Hamunin niyo ang bawat isa, Panginoon, pagdating sa pagkakatiwala. Kami po ay maging tapat at maging mabuting katiwala. Salamat po sa gawain na ito. Tunay po na ito'y isang pagpapala po sa akin bilang isang kaibigan ni Pastor Ronnie. Nakikita po ang ministry po nila. Nakita ko po yung kanilang sipag sa gawain. Maraming naakay, maraming umaakay. At salamat Panginoon dahil ito po ay patunay na ang iyong mga anak dito ay handang maglingkod, Panginoon, sa inyo. Malapit na po kayong bumalik, Panginoon. At sinabi mo sa banal na kasulatan, mapalad ang alipin sa pagparito ng kanyang Panginoon ay masumpong silang naglilingkod. Bigyan niyo pa po kami, Panginoon, ng paglago sa umagang ito pagdating po sa pagkakatiwala. Kung kami po ay kakusapin mo, marapat lamang, Panginoon, na kami po ay makita mo sa altar na lumuluhod upang sabihin sa iyo, Panginoon, pagtiwalaan mo po kami. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pong mga anak po dito, pagmula po sa kabataan hanggang sa katandaan, hamunin at mapagpala, Panginoon. Salamat po muli sa pag-iingat po sa amin. Kami po ay nandito na sumasamba sa iyo. Pinupurin po namin kayo. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Ama, sa pamagitan ng iyong putong na anak na sa Jesus.
Lahat may sabi na? Amen. Okay, pagkakatiwala. Ito po ay may kahulugan ng pangangasiwa, pangangalaga, pamamahala. So ulitin po natin, ayon po sa banal na kasulatan, ang lahat po ng sa atin ay ano? Pag-aari po ng Diyos. Alam nyo, unsaved lang po ang magsasabi na walang pakialam ang Diyos sa aking oras. Unsaved lang. Unsaved lang. Pag sinabing unsaved po, yung hindi ligtas ha. Unsaved lang po ang magsasabi na ang Diyos ay walang pakialam sa aking pong pananalapit. Unsaved lang. Amen? So unsaved lang po ang magsasabi na hindi kailangan pangasiwaan ng Diyos o kontrolin ng Diyos ang lahat ng bagay sa akin. Meron akong pwedeng ibigay sa Kanya, pero meron akong mga bagay na wala siyang masakit sa katotohanan, pakialam. Ang tanong, may pakialam ba sa iyo ng Diyos? Sobra. Diba? Sobra ang pakialam sa atin ng Panginoon. Kasi ang katotohanan yan, marami tayong mga naisuko ng buhay dahil pinakailaman tayo ng Diyos. Diba? Yung kayabangan natin, for example, yung karabutan natin. Kilala mo yung sarili mo eh. Diba? Wala kang may tatago. And then, nung ikaw'y dumano na daligtas ka at ikaw'y dumano dito, unti-unti mo yung pinakailaman ng Panginoon. At nakikita mo na lang lumulog ka. Diba? Because of the power of God's Word. Nakita mo na lang, sinusuko mo yan. Panginoon, sinusuko ko na po ito. Yun po ang ibig sabihin po niyan. Eh bakit hindi pa po natin ipakailan sa lahat, ang lahat sa buhay natin? Kasi ang totoo niyan, di ba? Pwedeng ang mga anak nga, kulang ng pagmamalasakit ang magulang sa kanya. Pero ang Diyos ay sobra. Di ba? Ang malasakit mo parang may limitasyon. Parang may hangganan. Pag sumobra ng tigas ng anak mo, parang hindi mo na, pero hindi ginawa sa atin ng Diyos yan, kahit patigas sa puso natin. Kasi pinagmamalasakitan po tayo ng lubos at sobra-sobra ng Panginoon. Kaya na pumapasok na yun yung halaga ng mabuting pagkakatiwala. Sabi ng Bible, manifold, hindi lamang po ilan. Tingnan nyo po, for example, nung tayo po hindi po mananampalataya, tignan niyo po yung buhay po natin. For example, personal, tapos yung pamilya po natin. Kung wala po kayo, hindi kayo naligtas. Wala kayong simbahan. Ano na kaya ang buhay natin? Ano kaya ang buhay ng mga anak niyo? Eh nakita niyo ngayon yung grabe ng kabataan ngayon. Grabe. Weird po ang kabataan ngayon. Wild. Hindi lang weird, wild. Bata pa lang. Imagine niyo yan, kung hindi nakialam sa iyo ang Diyos pagdating sa kaligtasan. Di ba? Asan kaya kayo ngayon? Baka wala kayo ngayon dito. Kaya dapat kang maging mapagpasalamat. Di ba? Kung hindi ka naligtas, baka tayo po, pamilya natin, wasak-wasak na because of our weakness and weaknesses. Yung mga kahilaan po natin. Pero nagpapasalamat tayo dahil ang Ebanghelyo po ay naabot po tayo at dahil may kapangyarihan niya, hindi ka lang iligtas, kundi baguhin ka. Baguhin ka ng Panginoon. At dahil binago ka ng Panginoon, hindi naman po instant yan. Dahil ang mga tao ngayon mahilig sa instant. Di ba? Instant pansit. Ano ba mga instant ngayon? Di ba? Instant noodles. Instant yan. Basta mga instant. Pero ang Panginoon, unti-unti tayong from salvation. Pero salvation hindi unti-unti, no? Ano lang yan? Isang karanasan yan. He must be born again. Pero yung pagbabago, gradual yan, unti-unti. Unti-unti. Dati dumadalo ka dyan, pagdating sa pera, umi-smith ka. Pagdating sa pagsamba, galit na galit ka. Dahil hindi ka na nasanay eh. Hindi ka naman nasanay na every Sunday pumupunta ka sa church. Hindi ka naman nasanay na ang pitaka mo, dinudukot mo para magbigay. Hindi ka
sa own religion mo. Pinipili mo ang dudukutin mo. Naalala ko noon ako isimba sa ating own religion. Di ba meron may sitong flower? Yung mga bata ngayon, siguro nakaka-relate sa akin yung mga medyo no? Pag tukot mo sa bulsa ko, may bulaklak. Di ba? Yung mga bata kayo, hindi nila lang yan eh. May sitong bulaklak. Ang sa inyo ngayon, may butas. Meron pa ba may butas? Wala. Di may butas ngayon? Wala na rin. Hindi na siya nalagyan, hindi siya ginagamit. O, di ba? Pagpunta ka sa simbahan, tutukutin mo yan, kakapain mo ganyan. Tapos, siyempre, yun ihulog mo. Hindi tayo nasanay. Saan lang tayo sinanay ng Panginoon? Nung naligtas ka, at dito sa pulpito, itinuturo ulit. Sabi kasi ng Biblia, preach the whole counsel of God. Kaya kung minsan, meron tayong mga narinig dito, very offensive sa atin. Masakit. Masakit sa atin. Tanggapin na natin yan. Sabi ng Bible, ang salita na ito sa itabak eh. Hindi naman pangmasahe yan. Susugatan ka yan. Kaya nga, pagka napapakinggan mo yan, at yan ay tatama sa'yo, yan ang isang bisa niyan. Tamaan ka, saktan ka, pero gagamutin ka rin niya. Yun din ang gagamot sa'yo. Yung salita ng Panginoon. Kaya pag nagamot ka, lalakas ka ngayon doon. Kaya nga, isang araw, pagdating doon sa subject na yun, ikaw ay nakangiti na, pero yung mga bago, o yung mga hindi pa napatago, naka-smith pa rin. Samantalang ikaw, nag-i-enjoy ka na. Di ba? Nag-i-enjoy ka na. Yung attendance lang, nag-i-enjoy ka na. Bakit? Kasi nalagpasan mo na yung ikaw ay nagagalit pagka yun ang tinatalakay. At marami pang iba. May mga utos na madaling sundin. Kasi walang pressure. Diba? It takes, ikaw lang. Prayer. It takes lang to sacrifice kung pagod ka. Pero merong mga utos na kailangan mo talagang harapin na may tapang. Love your enemies. Diba? Mahirap yan. Kung magkaaway mo yung nagugutom, sabi ng Bible, pakainin mo. Hindi. Ang ginagawa mo, iniiwasan mo. You see, may mga utos na mahirap talaga. Inaamin po natin yan. Pero ang lumalagong Kristiyano, yung challenge na yun, tatanggapin niya yun. At yun ay i-overcome niya hanggang maging habit niya na yun. Na siya ay isang tao na kahit may nakakatisod sa kanya o nasasaktan siya, hindi niya papatulan yun sapagkat pinalago na siya ng Panginoon na mahalin ang isang kaaway o may konting tampo sa iyo. Uunawain mo siya at papakitaan mo siya ng pag-ibig. Overcome evil with good. Diba sabi ng Bible? Na may tatlong bagay na gusto kong itulog ko sa inyo pagdating sa pagkakatiwala. Okay? At gusto ng Panginoon niyan, palaguin niya. Balikan ko lang po yung tanong ko kanina. Nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, tingnan mo yung inyong tahanan. Tingnan mo, ano mga laman niya? Ano meron sa tahanan niyo? Ano meron sa iyo? Okay? Siguro hindi ka pa mananampalataya, okay? Kung ikaw ay nag-aaral ka. At yan ang inyong mga possession, mga pag-aari. No? Tingnan niyo po, gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano ang Diyos ay nagtitiwala sa katikatiwala. Yung pagtitiwalaan, yung taong katikatiwala. Nakulog niyo ba yun? Yung talagang katikatiwala siya. Pagtitiwalaan talaga ng Panginoon yun. So, tingnan mo ngayon, yung tahanan nyo. Dati, ang TV namin kinakatok. Ang tagal ng tao. Hindi lumabas. Nakaranas ba kayo doon? Yung TV yung kinakatok nyo? Kasi yung gano'n po ng TV namin eh. Oo, mission kami. Ang mission kami, of course, dahil wala, ano? Talagang dahil wala. Yung TV namin, nakabili kami, black and white, 14 inches, tapos napapagod na yung tao, nagpapahinga. Pag binuksan mo,
Matagal, kakatukin mo siya. Tao po. Lalo siya ngayon. Di ba? So, tingnan mo ngayon, ha? Siguro, makakagalit kayo dito. Tingnan mo yung tahanan mo. Anong laman yan? Ano meron dyan? Ano meron ka? Ano meron ang anak mo? Anong meron kayong lahat? And then, because of God's faithfulness, kasi dapat magiging faithful ka kasi ang Diyos ay tapat. Di ba? Dapat, lahat ng katangian ng Panginoon, dapat napapasa atin yan eh. Di ba? Magpakabanal ka sapagkat ang Panginoon ay banal. Di ba? Magpatawad ka sapagkat ang Panginoon ay mapagpatawad. Maging mahabagin ka sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Magtapat ka kasi ang Diyos tapat. Di ba? Sabi nga ng ano, kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay tapat. Di ba? Nakita mo, yan lang ang pag-aari nyo. Dahil po sa kabutihan at katapatan ng Panginoon, ito tignan niyo po kayo mga people, nakita niyo paano kayo unti-unti itinataas ng Panginoon. Itinataas ng Panginoon. Dati wala ko yun. Di ba? Dati wala kami yan eh. Dati hindi ko nakapag-drive yan eh. Pero ngayon may motor ka na. Eh dati naglalakad ka na. Di ba? Ano man ang improvement, yan po ay biyaya ng Diyos sa buhay niyo. Kaya kung kabataan ka ha, estudyante ka pa lang, wala ka pang naitutulong sa mga pamilya niyo. Hingi ka lang ng hingi. Isipin mo yan ha, kung estudyante ka, hingi ka ng hingi. At yung parents mo kahit hirap na hirap, binibigay naman ang kailangan mo dahil kailangan mo yan sa pag-aaral mo. Kailangan mo yan eh. Diba? Lalo na ngayon, medyo technologies. Yung mga estudyante doon sa amin, tayo, bigyan mo kami cellphone kasi kailangan namin may mga research, etc. etc. So kahit nahihirapan yung mga magulang, mag-iipon, bibili, kahit pa paano, para lang po yung bata maka-catch up sa mga aralin. Di ba? O kayo, alam niyo naman yung sinasabi ko. Doon ka na mag-research, doon ka na mag-aaral. Okay? So, ikaw ay estudyante lang, humihingi ka pa ng pera sa tatay at tatay mo. Magtapat ka ngayon. Kasi yung pinag-aralan mo yan, kung hindi ka magtatapat, walang mangyayari po dyan. Sino ba ang magpapala o magbe-bless ng pag-aaral mo? Sino? Yung pangako ni gobernador? Ha? Sino? Lalo kayo sumasama ang panahon. Sino ang pwede mong sandalan? Kapag ikaw'y nakatapos na, kinuha mo na yung diploma mo, at pagkatapos ikaw ngayon ay nagpukumpleto na ng mga requirements sa pag-a-apply. Sino ang tutulong at sasandigan mo? Yung pinagtapatan mo na Panginoon. Amen? Yung pinagtapatan mo na kahit pagod ka, nagsisimba ka, kahit may mga requirements sa school, kahit may mga research, nandiyan ka sa choir at naglilingkod ka. Yan ang magpapala sa iyo. Huwag mo siyang pagdamutan na pwede mong ibigay sa kanya habang estudyante ka. Di ba? Kasi may mga estudyante ganyan eh. Dinadahilan nila, maraming mga ganito, mga ganun. Pwede, meron tayong mga robot. Di ba? Meron tayong mga will. Ang masakit niya kung strong-willed ka, like the prodigal son. Yung gusto mo. Pwede ba yung gusto mo, pakialaman din ng Diyos? Alam mo si Jesus Christ, nung doon sa krus, malapit na siya mamatay. Bilang tao, sabi niya, pwede ba nagpasan ko ng saro na ito? Can I pass this cup? Nagpasan niya. Pero sabi niya, nevertheless, not my will. Huwag kalooban ko. Pag linggo, minsan tinatamad ka. Pwede bang sabihin mo, ilagay mo sa puso mo yung sinabi ni Kristo? Not my will, but thine will. Pag medyo nagigipit tayo, at nasusubok tayo pagdating sa mga ilang bagay, commitment natin sa church, about giving, anything about ano, pwede mo sabihin natin, not my will, Lord, but thine will.
Ganun lang po, yan ang gamot ng Biblia sa atin. Dahil lahat naman po tayo, talagang dadako sa atin minsan yung tatamarin, magre-reklamo, tatanggi, magdadahil, mag-excuse. Kahit na alam mo yung excuses mo na yan, hindi acceptable sa Panginoon. Pero pinipilit mo. Pero wala namang bumatok sa'yo. Diba? Kaya nasa iyo pa rin ano yan, submission of your will. Sabihin ko, Panginoon, hindi ang kalooban ko ang maganap, kundi ang kalooban niyo. So meron po mga parabola dito na pagkatiwalaan ng Panginoon ng 5 talento, 5 kayamanan, pera, may napagkatiwalaan ng 2, may napagkatiwalaan ng 1. Yung 5, naging good steward, faithful and good steward, naging 10. Amen? Yun yung gusto kong sabihin sa inyo, pwedeng i-increase. Estudyante ka lang, pwede kang pagtiwalaan ng Panginoon. Baka isang araw, manifold grace ang ibigay sa inyo ng Panginoon. Siguro may nakaranas na rito niya nung, ito naman dati, binigyan ng Panginoon sa akin. Na ano nga ako, na-amaze na ako sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Pwede pagtiwalaan ba ng Panginoon ng marami. Yung 2, ganun din, naging 4. Kasi depende sa ating abilities yan, sabi ng Bible. Di ba? Kasi po, practical lang po yan. Practical lang po, no? Pag nag-aaral ka, mas marami kang tinatawag na pwedeng maabot. Nag-aaral ka. Okay? Hindi ka nag-aaral. Aaring kinapos talaga ng parang nalapi o talagang naging tamad ka. So, yun. Depende sa iyong ability na rin. Ngayon, sino ang pagtitiwalaan ng higit? Siyempre, yung nakapag-aaral. Samantalang ikaw, yung nagpag-a-apply nga lang, may hirapan ka na. Di ba? Kaya sabi ko yan dahil di ka nag-aaral, sige, tingnan mo, just sa ginawa mo na yan, tingnan mo kung meron sa'yo mag-i-entertain sa pag-a-apply mo. Di ba? Hindi ka mapapagkatiwalaan mas. Hindi ko sinasabing pero talagang meron talagang less fortunate, hindi nakapag-aral. Kasi ang mga magulang, ang kalagayan, hindi talaga afford, hindi talaga kaya. Pero spiritually, pwede kang pagtiwalaan ng Panginoon. Pwede kang magamit dito. Pwede doon ka mag-manifold ng stewardship. Hindi ka ma-professional, pero pwede kang magamit ng Panginoon. Pwede kang magtulong ng bata. Pwede kang ano man ang pwedeng gawin sa ng Panginoon. Kailangan lang available. Kailangan lang may kusap tayo. 3 bagay ang gusto kong ibahagi sa iyo pagdating sa pagkakatiwala. Una, 3 B, body. Katawan. Yung katawan na yan, alam naman po natin, 1 Corinthians 6:19-20. Hindi nyo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? At yan ay binili ng Diyos ng halaga. Di ba? According to 1 Corinthians 19:20. Okay? Itong katawan na ito ang pag-aari ng Panginoon sa atin. Okay? Tignan mo yan Gusto mo makita sa inyo yung halaga ng stewardship. Ito munang katawan, sabi ng Bible, ito ay binili sa halaga, kaya nga luwalhatiin mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong katawan. Ito po, sa totoo lang, kaya sabi ko sa inyo, ang definition ng stewardship, pamamahala. Ikaw lang ang mamamahala. Manager ka lang dito. Pero hindi ikaw ang owner. I-manage mo siya ngayon. Di ba? So, bilang yan ay pag-aari ng Panginoon, doon tayo nagkaroon ng problema sa Panginoon. Minsan yung may-ari, parang walang say sa'yo. Sino ngayon ang wala dito na alam mong ikaw ay mananampalataya na dapat ikaw ay nasa bahay ng Panginoon pero wala kang ngayon. So, ibig sabihin, yung katawan na yan, ipinagdamot po sa may-ari. Ganun kasimple lang. Pinagdamot po.
Ikaw ba, pag napagkatiwalaan, for example, Brad, pakiiwan ko muna sa iyo yung gitara, ha? Ikaw muna, baka isang buwan eh. Diyan ka muna, diyan ka, pakialam muna. Dumating ngayon, kinukuha sa iyo. Kinukuha na. Di ba? Hindi, pinahiwan ko lang sa'yo, pinagkatiwala ko lang sa'yo. O kaya, sinira, pinahiram sa iba. Di ba? Papapahala eh. Dapat inalagaan mo yan. Anong ginawa mo? Kapasa na hindi alam, mahal-mahal ang bili ko doon. Meron nangyayari ganyan. Yung katawan na yan, sabi, Dad, akin na yan ha, tinubos na kita. Yung katawan na yan, pag nagpapalitan ko isang araw yan. Di ba? Mabubulot din yun sa, alam mo, pero pag nag-resurrect, bibigyan kita ng bagong katawan. Pero ngayon, yung katawan na yan, gusto ko, yan ay aking pakontrol, tulungan, di ba? Payagan mo yun kasi ikaw ang manager. Ikaw tagakatiwala ka eh. So pag sinabi ng may-ari, dapat nandun yan ha. Ang sasagot mo, opo, ikaw ang may-ari. Ang nangyayari ngayon, kahit na alam mo mula sa Bible, na kailangan gawin mo yan bilang may pagtitiwala sa katawan, anong ginagawa mo? Pinagkakait mo sa papasok ko ngayon, paano ka papagtitiwalaan? Tandaan mo ito, lahat ng mga-acquire ng body, di ba? Graduate ka lang. College graduate, di ba? Punta ka na saan? Paghahangad ng trabaho. Hindi na yun. Dati, wala ka. Wala ka, hindi ka na natuta ka matulog sa nanay mo, sa tatay mo, hingi ka lang eh. Siyempre, gusto ng Panginoon. Kaya nga ito, binibigyan ng Panginoon ng gabay o muna sa pag-aaral mo para isang araw na yung gusto mong gawin sa magulang mo, matupad mo, gusto mong makatulong. Kaya nga ikaw kayo magtatapat kasi a faithful man, shall abound with blessings. Nakita niyo sa Bible mo? Proverbs 28:20. Tingnan niyo sa ano. Monitor. Ang tapat na tao, mananagana. Kaya yung mami ko, yun, mananagana sa pagpapala. Ilang estudyante na pagkatiwalaan ka ng Panginoon. No? Pagod ka na, pero ating ka ng prayer meeting. Pagod ka na sa mga requirements, research, minsan duling ka na. Pero pag kailangan mo, kung ano man yung ministry mo, kumakata ka sa kaya, nandiyan ka. Sabi ng Panginoon, nakita mo ba yan? Nakita mo ba yung anak ko na yan? Pag-graduate niya, pagtitiwalaan mo yan. Bibigyan mo ng increase yan. Bakit? Kasi nung nag-aaral siya, tapat siya. Ang tapat na tao, mananagana sa pagpapala. Hindi sinabing pagpapalain, mananagana. Kung ikaw ay maghahangad ng pagpapala, hangarin mo na yung max. Mananagana. Hindi yung meron, eto, nakakarakos. Kaya hindi mo kalooban ng Diyos na mag-pray ka, makarakos ng po, Panginoon. Ano ba napaka-plastic mo? Pero pag hindi naman, pag tinapos, hindi ka rin kontento. Bakit? Tapos eh. Ang Panginoon, pag-aralan mo ang Bible, hindi mo siya nangako ng makarakos ka lang. Ang Panginoon, Yesu Cristo, di ba, yung meron 5,000 na tao, at wala siya ng pagkain. Pero isang bata, yung lad, sabi ng Bible, may 2 isda at 5 tinapay. Panginoon, may bata dito. Willing na ibigay. Pero sabi ng mga alagad, paano naman kakasya sa dami? Pumasok ang Panginoon. Nothing is impossible. Nothing is too hard for God. Tinawag ng Panginoon yan. At pinarami niya yan. Kaya nyo, hindi lang makaraos. Maraming natira. Dali niyo yan sa pagbabiyahe ng papauwi. Maraming natira. Hindi ka lang gusto ng Diyos makaraos. Hindi. Siguro sa simula yan. Anak, sige, pumasok na, kaya naman. Ito lang ang tao mo. Di ba, may mga estudyante ka dyan, minsan, papasahin pa lang yung malaki na.
after school, nasabihin na nanay niya, tatay niya, anak, pasensya ka na, ito lang kaya natin. Alam mo, mag-tiis ka doon. Magtapat ka doon. Una sa Panginoon. At doon sa hangarin mo na makatapos. Pasok ka. Kaya mo nga Diyos ang magtutuport sa iyo sa mga kakulangan ng buhay mo. Hindi mo ka maging madrama sa buhay. Patay na ako. Ba't ganito ang buhay? Wag. May Panginoon ka. Nagtatanim ka pa lang eh. Pag nagtanim ka ng pagtatapat, pagpapala, sagana. Amin yan, hindi sinungaling ang Diyos. Hindi mo magsisinungaling ang Panginoon. Kailangan lang sa atin magtapat. So, pagka ngayon, mag-graduate ka na, okay? Meron mga award. Ano ba yung mga award po? Ano yan? Mga valedictorian, ano ba yan? Summa cum laude. Ano ba yan? Kahit wala na yun. Basta alam mo, binigay mo yung best mo sa Panginoon. Amen? Pagtanggap mo niyan, at nagkaroon ng opportunity, may tanggapan, application, di ba? Mag-apply na. Punta ka doon. Na may pananampalataya. At ang baon mo, Panginoon, nagtapat ako noon. Now it's time na ako naman ay bigyan mo ng gantimpala. Dapat ganun ang puso mo. Panahon na, Lord, para matanggap sa iyo ng gantimpala. Alam mo, pag ganyan ang buhay natin, madali kang pagpalain o bigyan ng katiwala ng Panginoon. So, dati walang alam, o dati walang income, humihingi lang, pero ngayon, sumasahod na, nakapila na dun sa swelduhan. At titinin niya sweldo. Pag uwi niya sa bahay niya, siyempre, sweldo na yan. Now, balik mo ulit ang pagtatapat. Lord, you bless me. O, bahala na kayo niyan. Di ba? Hindi na natin kailangan na yan. Kung ano yung ano sa'yo ng Panginoon, partnership yan eh. Bigay mo sa Panginoon. Tapos, sabi mo, Nay, unang sweldo. First fruit, pwede, nasa iya. Pero sabihin mo, Nay, ako na po ang bahala sa bigas natin. Isang sako every sweldo. Kasi nakita niyo, yung puso mo ngayon, di ba? Pinalulusog ng Panginoon, pinabubuti niya. Pati yung nakakawit sa'yo, nanay mo, kapatid mo. Wow! Nacha-challenge sila. Bakit po? Kasi hindi ka magamot at hindi ka naging makasarap. Yung ibang ginagawa, pag sweldo, ano ginagawa? Nagliliwalin. Binibili. Mag-a-upgrade yan. No? Ito lang cellphone niya, pagka-picture, ang labo ng mukha ko. Mabibili ako ng bagong cellphone. Wala naman kung masama yan. Pero ang gawin mo muna, magtapat ka muna sa maliit until God will make it to increase. Ang pagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan din sa principle ng Bible yan, kaya sabi ko sa inyo, maghanap tayo tutulong din ba? Principle ito, hindi magsisinungaling ang Diyos. Kung ano ang tinatanim mo, yun ang aanihin mo. Diba? Nagasing ka ng kaunti. Ano sabi ng Bible? Di kaunti lang. Kaunti lang tinanong ko eh. Inasing ko eh. Pero pag nagasing ka ng marami, sabi ng Panginoon, aani ka rin ng sagalan. Now, we are steward of the body, katawan. Ngayon, ano ang nire-require ng Diyos sa katawan po natin? Ito, una, ang sabi ng Bible dyan, glorify God in your body, di ba? Glorify God. Paano mag-glorify? Dapat ang katawan na yan ay naghahayag ng kabanalan. Yang body temple, sabi sa 1 Corinthians 3:16, your body is the temple of the Holy Spirit. Dapat banal. Kung merong banal na namumuhay na yun sa mundo ito, hindi po si St. Peter, tapos na sila. Hindi po sino ba mga disciples o apostles, tapos na sila. Dapat ang nakikitaan ngayon ng kabanalan, ikaw at ako. Kasi ikaw ay body, pag-aari ng Panginoon, at yung body na yan, sabi ng Bible, dapat banal. At ang templo ito ay kayo. Di ba sabi ng Bible, banal dapat yan. Paano ba ipapakita? Banal. Paano mo dine-demonstrate o pinamanifest ang kabanalan? Una, of course, ayaw mo ng kasalanan. Sa Bible, ang Panginoon, God hates every false way. Dapat
meron kang ganung level of sin. I hate sin. Hindi ka nakapag-pray, dapat. Mag-pray. Hindi, hindi mo, okay lang. Okay lang. Paano yung pray without ceasing? You see? Sabi ko nga sa inyo ang magbabago sa atin, Biblia. Di ba? Hindi ka nakapag-pray sa isang araw, tinamad ka, dahil pinairal mo yung physical, tinatamad ako, napagod ako. Sinabi ba sa Bible, pag pagod kayo, pwedeng hindi mag-pray. You pray without saying, it depends kung ikaw. Lagay natin sa isang verse dito, 33. Di ba? Ikaw na sumisira ng Bible Ang gusto ng Diyos, mag-sacrifice ka. Di ba? Kaya present your bodies, hindi naman sinabi living sacrifice. Not all the time, ang pag-aalay ng katawan ay maayos. Maayos ang pakiramdam, malusog. Minsan po, talagang minsan binararamdaman tayo. Kaya masalamat kayo, pag may dumadalo dito, minsan may konting singa. May konting nararamdaman. Yung iba naman, sa iwas na walang pera. Talagang wala. Pero nandiyan pa rin, masaya pa rin. Kaya nga minsan, present your bodies, living sacrifice. Not all the times, you are feeling well. Amen? Maniniwala ba kayo? Nung namatay ang misis ko, may tayo ako sa pulpito, depressed, may anxiety, yung health ko bagsak. Pero, ang laging inisip, I am called to preach. Kaya minsan, yun ang lakas ko ngayon. Tatayo ako, pinalalakas ko kayo, pinalalakas ko yung mga tao. Pero, deep inside, andin yung reality ng ano ba ang tao. Hindi tayo bakal. Malulungkot tayo, masasaktan tayo, pero may God tayo. Sabi ng Bible, God's grace is sufficient. When we are weak, then God will give us power para maging malakas. Yan ang sabi ng Bible. So, kaya nandun tayo ngayon, hanggang makalagpas ka doon, hanggang maging normal ang feelings mo. Pero, you overcome all the pains and hardship dito sa pulpito. Di ba? Ang sundalo, hindi lahat yan po ay bumabaril. Na minsan, they are wounded. Di ba? But they still are fighting. Bumabaril pa rin. Bakit po? Kailangan nilang ipagtanggol yung kanilang bayan, yung kanilang mga sarili. So, ganun ka rin. Hindi po. Maaari ngayon, nandito ka ngayon, pero hindi ka ganap financially, emotionally. Ano man? Pero papasalamat ang Panginoon sa iyo kasi nilagpasan niya. So itong katawan na ito, kung ito po ay pag-aari ng Panginoon at ako'y katiwala, sabi ng Bible, dapat ang katawan na yan ay banal. So magpakabanan po tayo. Maraming talata po sa Bible. Diba? Hindi ba rin yung nalalaman kay templo ng Diyos at ang Spirit ng Diyos ay nanarahan sa inyo. 1 Corinthians 3:16 yan Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Na ang templo nito ay kayo. Ang banal na templo, paglayo sa kasalanan, ito lang nakita ko, pang sarili ko to. Paglayo sa kasalanan, touch not the unclean, sabi ng Bible, di ba? Huwag mo yung Pangalawa, ituwid mo ang kasalanan o nagkakasala sa harapan mo. Di ba? Si Kristo, pag nagkakasala yung mga alagad, tinutuwid niya. Ano ba? Ikaw, tatay ka. Ano ba kayo? Ano ba kayo? Nakikinig ba kayo? Kasi baka nakatitigdal kayo sa akin. May tatay ka, may anak ka. Yung anak mo nagmumura. So sabihin mo sa anak mo, anak ako, hindi ako nagmumura. O yun, lumalayo mo sa musa, banal ka. Pero yung anak mo nagmumura. Ibig sabihin ko na yun, wala, hindi ako nagmumura. Nakala ka sa buhay mo. Hindi. Ano gagawin mo sa kanya? Bakit ka nagmumura? Diba? Ipakita mo sa kanya kung ano yung kabanalan. Ito, correct mo siya. Relationship yan Kaya nga tayo, diba? Pag meron mga kapatid na nahuli sa pagkakala, saan sabi ng Bible? Kayong mga spiritual, panumbalikin mo sila.
Turuan niyo po sila makabalik. Banal ka eh. Spiritual ka eh. Mababayaan mo yung isang kapatid mo na nagulong sa pagkakasala. Di ba? Panumbalik mo siya ng may pagmamalasakit. Yun ang nakita ng kabanalan. Paglayo at pagtatama sa mga nagkakamali. Di ba? Duty po natin lahat yun. Bilang body, yung body of Christ. Pag may sakit dito, di ba? Mali siya ng lagi siyang nagpapapod. Ito, kaset ko, ito. Bubukat ka ng ba? Biglang isang araw, nakita mo na lang. Sabi sa inyo ng lahat ng wala kang ginawa, kundi magbubuhat ng mabibigat, alam mo ng ayan, nasa. Di ba? Concern mo siya dito. Kasi nararamdaman niyo yung pain ng buong katawan. Ikaw ba, pag may nagkakamali dito, hindi ba tayo nasasaktan? Kasi ano? Nakasakit yun. Kasi body of Christ. Ngayon ang banal, hindi mo gagawin yung ginagawa niya, pero itatama mo siya na may pagkakas. Sabi mo, kapag ano ang problema mo, ito lang, pipray kita, tutulong kita. Hanggang makarecover po siya. Kasi holiness, yun ang isang, pagpapakita ng gawa. Pag may kabanalan ka, may itatama ka sa mga nagkakaroon ka. So, ang katawan, pinagkatiwala, ako'y dapat magpakita ng kabanalan. Pangalawa sa pinagkatiwala sa katawan po natin, ang katawan natin ay dapat ialay sa Diyos. Present your bodies a living. Alam niyo ba yung alay? Yan, iaalay mo siya ngayon. Yan ang unang ino-offering mo sa Panginoon. Yan. Kaya nga, pag estudyante ka, wala ka namang gano'n na ibibigay sa Panginoon. Maliban lang kung talagang disiplinado ka. No? May baon ka, kahit na eksakto lang. Ibig sabihin, eksakto lang, yung parang talagang ka, baka tinitipid mo. Pero kung dahil disiplinado ka, baon pa lang 50 pesos. Magkano sa Panginoon? Diba? Magkano sa Panginoon? Diba? Meron po siya itong Panginoon. Kung disiplinado ka. Pero kung ang kadahilan mo, ito na nga lang, ibigyan kita siya. Pwede yan. Di ko naman, di ba? Kaya may depends yan kung ano yung puso mo. Kahit maliit lang yan, pero kinikilala mo ang Diyos siya ang source ng bakit kami 50 pesos. Kasi naniniwala ka ba na dahil tapat ka, pati yung tatay mo, nanay mo nagtatrabaho, pagpapalain ng Diyos para makapag-aral ka tuloy-tuloy. Ganun po yan. Si Joseph na nato sa Egypt, tanda ba, yung Egypt po, hindi niya Diyos yung Diyos ni Joseph. Pero si Joseph ay nandoon, sabi ng Bible, at pinagpala ang bahay ng amo ni Joseph. Diba? Dahil sa kanya. Si Daniel, captive lang siya nun eh. Bakit pinagpala ang kingdom ng kaharian ng Babylonia? Dahil sa kanya. Kaya ikaw, pwede rin pagpalain pamilya mo. Tapat ka! Eh, paano kung lahat pa kayo tapat? Wala nang sukat paglalagyan. Kasi tapat tatay, tapat nanay, tapat anak. Tapat anak na 10. Kung pero may ang dami. Grabe. Ang dami. Sabi ng Panginoon, ako ang dami kong susaklayan dito. Mga tapat ito. Di ba? Ang dami kong bibigyan dito. Mga tapat ito. Mga anak na ito. Yung pamilya na ito. You see? Yun po yung ibig sabihin ko niyan. Yung katawan na yan dapat maiaalay sa Panginoon. Pinipresent yan. Kung may talent ka, i-present mo sa Panginoon. Ialay mo, Lord, ito po ang talent ko, gamitin mo. Kasi po iba sa inyo, meron talagang talent. Di ba? Meron talagang talent. Pwede magturo. Kung meron kayong mga DBBS, dapat umaapo ang natuturo. Alam niyo bakit? Madi-discover ko, may gift ka pala ng teaching. Di ba? Meron yan. Ang galing pala ng boses ko. Pag kumakanta sa, di ba, sa bahay, kumakanta, ang ganda-ganda. Ang ganda ng boses ko. Ba't di ko ialay sa Panginoon? Present your bodies a living sacrifice. So yung katawan na ito, sisikapin mo maging banal. Okay? Sisikapin mo ito'y may alay sa Panginoon. Pangatlo, ang katawan na yan ay dapat magamit ng may-ari. 2 Timothy chapter 2, 19-20.
She said lang, vessel unto honor and a vessel that is honored. Sabi ng Bible, ang sisidlang ikapupuri ay handang gamitin ng may ari. Naintindihan natin? Gusto ng Diyos magamit yung katawan na yan. Kaya nga ipagamit mo. Tama ko ba? Ipagamit mo. Kailangan ipagamit mo yan. O, bibilisan natin. And marami pa tayo. Pag-ilan na, letter D. Ang katawan na yun ay dapat alagaan. 2 John chapter 3, 3 John 1 and 2. Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as thy soul prosper. Alam niyo kung sino po ang mga ngalaga ng katawan? Hindi doktor. Nakikinig ba kayo? Hindi ang doktor. Alam mo bakit ito pinapaalaga sa doktor yan? Kasi na-mismanage mo. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Bakit ka pumunta doon sa hospital, doktor? Ba't ka nagpa-check up? Kasi meron ka ng mga nararamdaman dahil ikaw ay undisciplined sa iyong mga kinakain. Masakit po yan. Pray for my health. Okay? Pero ang lakas kumain ng bawal sa kanya. Anong palagay niyo? Prayer magic? Hindi po. Pag sinabi, di ba? Kasi yan po lahat. Nalalaman natin yan eh. Di ba? Alam mo may sakit ka na dyan. Di ba? Sabi ng doktor, yung ano mo yung heart mo, masyadong ganito. Di ba? Ako may ano sa heart eh. No? May konting pag-ram sa heart. So ang ginagawa ko, binigyan ako ng gamot. Kaya lahat ng bawal na sinabi sa akin, iniiwasan ko yun. Maniwala ka sa inyo. Halos 3 taon na ako hindi kumakain ng mga red meat, laman loob, at pork. Kaya pag may handaan at naimbitahan ako, naglalaway ako. Kasi, nasanay kayo yung kinakain mo. Nung worker kami, lahat ng lamang loob na nasa kalsada, yun ang madaling iulam. Oo, nung nasa mission kami, di ba? Bago uwi, pagkatapos ng serving at visitation, pag may nakakita kang isaw, bito ka naman bibili ka, at yun ang kakainin mo, nasanay ka. Ang problema, yung katawan mo, masyado nang nag-absorb ng mga toxic. Tumaas na ang uric, cholesterol, yun ang nagpaan ng puso. Sabi ng Bible, I wish na ikaw ay magkaroon ng prosper soul, prosper and, di ba, in good health. Dalawa yan eh. Paano ka makakabisita? Hindi siya di ba? Practical lang po yun ha. Ibig sabihin, paano ka magagamit ng Panginoon kung ikaw mismo ang discipline sa iyong sariling katawan? God is di ba? Ginawa kang steward niyan eh. Hindi doktor ang mag-aalaga niyan. Bisa pinagawa mo, ang dami kong doktor. Wow. Nag-aalaga sa nakabilib ka. Hindi mo alagaan ang katawan mo. Pag alam mong bawal sa'yo, disiplinahin mo na yung katawan mo. Bakit? Ang sabi mo, Lord, gusto ko pang magamit mo. Tsaka ayaw, Lord, alam mo, mahala na mo na check up ngayon. Pag yun, kita ang sweldo ng asawa ko. Diyan lang, Lord, gusto na yung pera. Matuto ka sa ganun practical. Ayaw niyan. Iwasan ko na yan. Kaya tignan mo, mamamatay ka ba pag iniwasan mo yung alam mong nakakapinsala ng katawan? Hindi. Lulusog ka pa nga eh. Si Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, nandun sila sa Babylonian captivity. Sabi ng mga hari, di ba, napili sila mga leader eh. Meron silang kalaban eh. Okay? Pinapakain sila at pinapainom na pagkain at inumin at pagkain ng hari. Sabi nila, ayaw namin yan. Meron kaming sariling pagkain. Di ba? Nagpaligsahan ngayon, ayon sa kwento. Yung mga kumain at uminom ng pagkain ng hari. Sabi ng Biblia, hindi naging kasing lusog nila Daniel, Meshach. Bakit? Kasi po, sila ay mga vegetarian. Diba? Ibig sabihin,
mag-iingat sila. Ikaw, ingatan mo din yung katawan mo. Ako nagsasalita kasi peso na sa buhay ko. Sabi ko nga, kung hindi ko ipapakaral yan, paano matututunan mo mga membro yan? Mag-aalala ka sa atin, doktor, may pera ka palagi. Amen. Paano ang solusyon? Opera, may pera ka. Di ba? Anong gawin mo ngayon? Hanggat meron pang pwedeng i-ano yung katawan mo, magbago yan. Magbago yung health. Magbago yung blood, di ba? Blood sugar. Yung blood, yung blood BP mo. Hanggat pwedeng mabago sa self-discipline, gawin mo yan. For the sake na ikaw ay katiwala lamang ng katawan mo. Sa bagay lang po yan. Alagaan mo yan. Yung katawan mo. Huwag mong sirain yan. Sabi ng Bible, kung sisirain ng sino man yung katawan niya, tutuluyan ka ng Diyos. Sabi ng Bible, sabi ng isang membro namin, kain ka, patay ka, hindi ka kain, patay ka. Kain ka. Ayun, patay na. Ang dami naging sakit. Ang dami naging sakit. Bakit? Nakatiwin niya, kumain ka, patay ka, hindi ka kain, patay ka. Di kumain ka na. Isunan mo. Alam mo yun, panluluro sa ng Panginoon yun eh. Yung ganun, di ba? Kasi steward ka na ng Panginoon eh. Dapat pagkatiwalaan ka niya. O pag-uli, body exercise, profited little. Nag-exercise ba kayo? Mag-exercise kayo. No? Ako nung ito po ako sinasabi ko sa inyo kung anong karanasan ko. Okay? Ang dami ko ininom na gamot. Para lang po bumalik yung tamang blood pressure, yung tamang circulation ng dugo. Okay? Para bumalik lang, umiinom ako ng mga gamot. Umiinom ako. Bakit? Pag hindi ako makakaano. So, pero, napapansin ko, may pagbabago. Kasi iniwasan ko yung alam ko nagpapalala ng aking mga karamdaman. Pag nagkaroon ako ng gout, kasi sa uric, hindi ako makakatayo. Hindi makakalakad. Minsan 2 linggo. Ang totoo ko yan. Sabi ko, Lord, ayaw ko nito. Hindi ko kaya ito na parang ayaw ko nito, Lord. Gusto ko na sa pulpit to, pero paano makakapulpit every time po noon, pagka yung kaya ko naman tuweo, nakaupo ako. Pero high chair. Para lang makapag-preach. Oo, may high chair po sa church. Nandun po yun nakarito. Pag hindi ako makatayo, nararamdaman ko yung mga sakit ng katawan ko. Pipreach pa rin po ako, pero naka-high chair. Oo, totoo po yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag ikaw ay may nararamdaman, signus po yan, sign po yan, na huwag mo siyang nabusunin. Ayun, I wish above all, di ba? That thou may live, di ba, in good health. As thy soul prosper. Oh, sabi ng Bible yan, babaliwalain pa ba yan? Pag sinabi yan, ang Diyos na ang nakikipag-usap sa atin yan. Pagkabat yung katawan na yan, alam natin temporal. Pero hindi ibig sabihin na abuso ito. Alam naman ng Diyos yan, kahit malusog yan, hindi. Sa araw, papalitan na naman ganun yan. So yan po yung body, exercise. Mag-exercise kayo. Sana meron dito na naglilid na every morning yung pwede kayo lahat. Pwede kayo meron ba dito mga park? Meron mga park dito? Pwede gawin ministry na. Huwag lang pong sumba. Kasi iba nagsusumba eh. Pero mas sabi ito, masyadong naiingit sa mga nakikita mo. Diba? Masyadong nagtitiktok ka. Diba? Ano kayo na sa... Alam mo, Mate, about exercise, alam mo gawin nyo, meron kayo talaga Huwag mo kayo, mga ladies, huwag mo kayo. Tapos, mga 30 minutes ng gumawa o meron kayong konting breakfast, uwi na kayo. Okay, may nagdi-devotion sa inyo. Mag-devotion kayo, tapos uwi na. At least, exercise. Application po yan ng ating sabi ng Bible. Let your body prosper as the soul prosper. Amen? So, ang pangalawang stewardship po natin, una, body. Pangalawa, book. Bible. Okay? So, tingnan po natin yung mga talata sa
Bible. Tingnan po natin yan, tingnan nyo sa monitor ha. Exodus chapter 24, verse number 7. Ang Bible po, tinawag po yan Book of Books. Ayan, nakalagay dyan, no? Baptist, the book. Ang isang katiwala ng Diyos sa atin ay ang Bible. Amen? Sino po noon, nung kayo po hindi mananampalataya, hindi pa kayo mananampalataya, may Bible na kayo sa bahay. Hindi pa kayo mananampalataya, may Bible kayo. May Bible kayo. Yung hindi pa kayo mananampalataya, pero may Bible kayo. Taas ang kamay. Hindi kayo mananampalataya yan, ha? Oh, may Bible na sila. Pero, nagamit nyo ba? Wala rin, di ba? Yan ang ibig sabihin niya. Now, meron ka na ngayon. Anong use niya? Gamitin mo. Kasi ang purpose niya, bakit binigay ng Panginoon? Tandaan niyo, marami nang gusto ng buhay niyan. Di ba? May naglimbag pa nga niyan yung kanyang inuupahan lugar. Di ba? Persecutor dati siya, pero dumating pa panahon yung lugar na yun, naging limbagan ng Biblia. So yung Bible niya, pinagkatiwala. Sabi ng Exodus 24:7, And he took the book of the covenant and read in the audience of the people. And they said, all that the Lord hath said, what? Will we do and be obedient? All that the Lord hath said. Amen? Will we do? All that. Kaya walang selection. Ito, gusto ko itong utos na ito eh. Ba't ito, ayaw mo? Ayaw niya, hindi ko type yan. Pambira. Ang Christianity, nakadepende sa, diba? Ang Christianity, made na po yun. Hindi natin ginagawa ang Christianity. Ang ginawa ng ating old religion, sila ang parang nag-aano ng Christianity. Kaya may binyag sa lata, may ganito, may ganyan. Hindi, ang Christianity nasa Bible na. Inahabay na natin. Hindi tayo ang magbilalagay ng mga teachings. Ito ang Christianity. Di ba ganyan ang ginawa sa atin? Wala kang alam. Yung anak ko, halika, binyagan natin yan. Christian po yan. Yes! Pag hindi natin binigyan yan, magiging tiyanak yan. Di ba? Ang gumagawa ng Christianity, tayo. Ang Christianity, nasa Bible na yan eh. Kinukuha natin kung ano ang mga katangian, kung ano ang Kristiyano sa pamumuhay nila. At ang Kristiyano no, ligtas. Ligtas po sila. Deuteronomy chapter 30, verse number 10. Deuteronomy chapter 30, verse number 10. We are steward of the book. Sabi ng Deuteronomy 30, verse 10, If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, to keep His commandments and His statutes, which are ginawa ang Panginoon, the which, if they should be written everywhere, kung isusulat daw po ang bawat na ginawa niya, I suppose, sabi niya, palagay ko, that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen. Ibig sabihin daw po, kung lahat daw po na ginawa ni Kristo, ipinasulat pa. Now, imagine niyo po yan. Yan ang Bible na yan. Ilan po ang books ng Bible? Ilan? 66. Di ba? 66. Sabi niya, kung yung mga ginawa pa ni Kristo ay nasulat. No, imagine niyo po yan ha. Kung pinayagan. No? Kung pinayagan nasulat. Gaano kaya nakapal yan? Tingin niyo. Di lahat tayo magsisimba. Lugar natin, kulang pa yun. Dali na, tatabi mo lang, baka pakimay. Kaya salamat tayo, yan lang ang Bible. Kompleto na yan. Huwag lang magdadagdag, dadagdagan ng parusa. Huwag di mapawasan, paparusahan ko rin ng Panginoon. Revelation yan. Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Kompleto na po yan. Amen? Ngayon nandiyan yan, hindi po para maging kaalaman lang. Nandiyan yan para isakatuparan. Diba? Mapalad ang isang tao after listening, sabi ng James 1:22. Ano sabi ng Bible? Hindi ka lang taga-pakinig, kundi taga-tupad. Taga-tupad ka. Hindi ka lang taga-pakinig. Mas marami po kasi mga taga-pakinig lang. Okay po yan. Parang ano yan, windows of learning. Reading tsaka di ba? Pag hindi ka nakinig, hindi ka matututo.
subukan mong estudyante ka. Di ba? At pumasok ka sa high school niyo. Takpan mo yung tema. Ang dami ng tinurong teacher. Okay? May natutunan ba kayo? Kung sasabihin mo. Hindi ko nakikinig ha? Wala akong natutunan. Kaya faith coming by hearing and hearing. Alam bakit nandito yan? Para i-increase ng Panginoon yung ating pananampalataya. Now, about the book, James 1:17. Alam niyo ba na yan ay isang gift ng God sa atin? Tignan niyo James 1:17. Every good gift and every perfect gift. Now, anong Bible? Good gift o perfect gift? Perfect gift. Ang sabi ng Bible is from above. Galing sa langit. And coming down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Oh, magpasalamat po tayo. Ang isang regalo ng Diyos sa lupa, Biblia. Raise your Bible. Raise your book. Raise your book. Now, baka iba? Dapat bawat isa may Bible. Amen? Hindi nakikiamot. Sa pagkain, pwede masubo. Pero sa Bible, dapat bawat isa may Biblia. Amen? Kung nakakabili ka ng cellphone, mahal mo ng cellphone mo. Katwiro niya, Pastor, sa cellphone ko, may Bible. Hindi, iba yun. Diba? Ito talaga Bible. Kasi pagka medyo parang mixed din. Alam niyo yung cellphone magka-mix din yung atake ng Diablo tsaka atake ng Diyos. Mas malakas ang atake ng Diablo dun Tama na. Magbabasa ka ng Bible. Pero pagkaka-explore mo, nakita mo yung nakubad, paano makakapagbasa ng Bible din? Diba? Ito, yung Biblia. Magkaroon ka ng sariling Biblia. So, duty mo. Anong duty mo? Kung yan ay perfect gift, search it. Search the scriptures. Diba? Saliksikin mo. Utos yan. Eh, pag hindi mo sila saliksik yan, nagkakasala tayo sa Panginoon. Okay? Alam mo, sabi ng Acts 17, may mga noble, sabi Acts 17:11, sabi, these were noble, more noble than those in Thessalonica. Pag sinabing noble, magagaling, no? In that they received the word with all readiness of mind. Tinatanggap daw po nila yung salita ng may kahandaan ng pag-iisip. At ano ginagawa nila? And search the scriptures what? Daily, whether those things were so. After po na makinig po sila kay Paul, pag-uwi po nila, hindi sila kontento. Ang gagawin nila, sasaliksikin pa nila. Kaya nga tayo, unlike sa other religion, walang authority ang membro magsaliksik ng Biblia. Kasi marami silang madidiscover na mali pala ang kanilang religion. Bakit pinagbawal sa old religion natin yan? Makikita natin yung mali. Walang prayer for the dead, walang worship to Mary, walang etc. Bakit pinagbabawal ang iglesia? Makikita nila kung ano yung mga that's why. May authority lang, ministro. Ang tanong, siyempre, dogma yan gagawin nila. Ito lang tayo, okay? Tuturo nila sa mga membro nila yung kung ano yung pangangalaga ng religion nila. Tayo, may kalayaan tayo lahat dito. Lahat ng tinuturo dito. May freedom tayo lahat yan para salisigin natin at sukatin at alamin kung totoo. Hindi tayo, pag sinabi ng pastor, yun lang, you have your all as a freedom. Meron tayong kalayaan para sa leksing niya. So, search it, study it. Pag-aralan mo yan. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of rightly. Diba? Ngayon, tingnan nyo sa Facebook, ang daming maling aral. Pero, banal ang dating. Banal. Kaya ikaw po, parang ang tingin mo lang, laging nasa appearance sa tao, naku, parehas natin ito, pastor. Parehas din ang kanta. Hindi. Ang lagi mo titingnan, turo ba ng Panginoon ang dala nila? Kasi all scripture is given by inspiration.
Profitable, unang-una sa doctrine. Kasi truth will set us free. Hindi po yung hindi po yung mga rituals nila doon. No, masaya sila, magandang music nila, di ba? Yung kay Kibuloy, nakita nyo, yung music, di ba? Nakakaakit. Pero yung turo, ako si Kristo, ako yung Ama, dumama ka sa akin. Pag hindi, hindi ka mapupunta sa langit. Imagine mo yan. Dami naman naniniwala. So, yun ang ibig sabihin niya, ha? Okay, study it. And then number 3, share it. Responsibility, after having the Bible, responsibility, share it. Kailangan, sa mga natututunan mo, una, kaligtasan. Meron na bang nakaalam ng kaligtasan mula sa sarili mong bibig? Tinuro mo. Kasi lahat tayo, alam niyo, bakit tayo nandito ngayon? Kasi merong tao, may isang pananampalataya na hindi sila naging selfish sa kanilang mga natutunan hanggang ito'y dinala sa inyong pintuan. Diba? O, pinuntahan tayo, tapos sinabi siya, hanggang ito'y tinanggal. Hindi mo ba gagawin sa iba yan? Alam mo, pupunta ka sa langit. Nag-i-enjoy ka na ng eternity mo. Kahit nandito ka lang, alam mo, one day, pag nag-rapture, kukunin ka. Alam mo na, advance na yung rejoicing mo that one day in heaven. Pero ang tanong, may kapatid ka pa. May kaibigan ka pa na lagi mong kasama. Hindi pa narinig sa bibig mo na si Kristo ay nagliligtas. Mas maganda marinig siya. Share it. Amen? Yan po talaga ano yan. Kaya nga sa atin yan eh. Di ba sabi nga doon kanina sa manifold grace, para i-minister natin to one another. Mini-minister yan. Hindi lang sa salvation. Pati dito, counseling. Okay, tunuturo mo. Kailangan lumalabas siya. Sineshare mo yan. Kung ano yung mga binigay sa inyo ng Panginoon, sineshare mo yan. Kasi obligasyon natin yan. After learning, dapat na ibabahagi natin. Share it. Amen? And then number 4, saturate your mind. Feed your mind with God's word. Saturate. Tinan niyo sabi ng Psalm 1:2. Psalm 1:2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Alam mo bakit po paano mo mamemeditate kung wala sa isip mo? Kaya pinamemeditate siya kasi pinapasok mo sa isip mo. Diba? Bakit Lord bakit pinamemeditate sa atin yung Word of God para maging weapon din natin minsan pag ang umaatake sa atin ay ang kaaway or trials perhaps. Pag meron tayong mga pagsubok, may meditate mo yung sabi ng Bible, walang pagsubok na ibinibigay yung Panginoon sa atin na hindi natin makakaya. Sa halip, sabi niya, pag dumating po yan, bibigyan tayo ng Panginoon ng paraan para makatakas mo daw yung escape. So, minimeditate natin. Kaya hindi ka nagiging madami, may emosyon. Kasi lahat ng atake ng Diablo, lahat ng tukso, kumbaga sinasalat mo ng Word of God. Ano sabi ni Kristo? Tinutukso sa tinapay, nasusulat. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang... Kaya ang atake ng Diablo, di ba? Atake niya. Dito ang battle. What a man thinketh in himself, so is he. Kaya pagka pinasa mo yun, nadismaya ka, yan ang buhay mo. Pero pag sandali, dinidiscourage ako ng Diablo. Ano sabi ng Bible ngayon? Counter-attack. Atakin mo siya ng Bible verse. Kaya sabi ni Kristo, nasusulat, hindi lang sa tinapay na bubuhay. Ano sabi ng Bible? At ang Diablo yung pulis. Alam mo, ang Diablo hindi ka tatakasan. Kasi pagka natutuso ka, saan ka matutuso? Wala kang alam. Kaya sabi ni David, tinatago ko ang iyong sarili sa aking puso upang magpagkasal na namin sa'yo. You are hiding God's word. Para pag dumating yung atake, temptation, meron kang weapon to fight back. Kasi armor natin yan eh. Put on the whole armor of God. That ye may be able to stand against the wiles of the devil. Armor natin yan. Yung pangatlo po, na ating pagkakatiwala, body, book, bank. Bank. Of course, pag alam yung bank, represented by treasure, represented by bread and butter, money.
pagkakatiwala ng Diyos yan. Ang napapagkatiwalaan sa maliit, napapagkatiwalaan sa malaki. Pero po ang tinutukoy po doon. Tingnan niyo po ito. Malapit natin magtapos. Sino po ang gusto magtapos sa bayan? Salamat naman po, walang umega. Basta yun. Sabi ng Proverbs 22:2, tignan nyo. Ito, dapat, kumbaga dapat talagang salubungin ka ng Bible verse para ikaw ay baguhin talaga ng Panginoon. Proverbs 22:2, ano sabi niya? Rich and poor meet together. Ano sabi ng Bible? The Lord is the Lord. Tignan nyo ha. O yan, Bible na yan. Sabi niya, mayaman at dukha, nagkasalubong kapwa, ang Diyos ang may dala. Na pinag-aralan natin sa Bible, ang Diyos ang pwedeng magpa-prosper. Ang faithful man shall abound with blessing. Kanina si Joshua 1:8, di ba? Prosper and good success. God's law and God. So, walang prosperity kung wala ang God, wala rin ang Bible. Okay? So, ang sabi ng Bible dito, rich and poor meet together, God is the maker. Magtanong, pwede kayang payamanin ka ng Diyos? Pwede ka bang pagkatiwalaan? Kasi ngayon, Pastor, inaamin ko, 11 ng yung buhay. Di ba? Sabi nila, mayaman kami. Okay? Ano yan? Middle na kami. Bala na kayo, ano? Kasi baka meron sa gitna, ano? Ano yung pinakbaba? Mahirap lang kami, Pastor. Mahirap lang. Okay? Isabi ko sa inyo, kung ikay maligtas, alam mo yung kalan mo, gatong lang. Marami akong membro, nung unang alam nyo, nadalaw ko sa mga bahay. Kahit din naman kami nagdaranasan. Nagpapak, ano ba? Tawag yan? Gatong. Ano na yan, ha? Kumbaga, panahon na natin yan, hindi na panahon. Pero may nagkagatong pa rin. Medyo na, ano pa, kaya nung pala ka naman magawa. Pero nga ako isang binigyan doon, binigyan ko ng kalala na naman. Ako talaga ako. Para makapasahin ka lang, makapalihan pa, di ba? Ang talaga ako. Wala na naman. Oo. Ngayon, ang hirap pa naman ng kahoy ngayon. Di ba? May mga gatong. Kailangan mo mag-iba ng mga puno. Saka ako ng puno. Wala na nga. Wala na, di ba? Kailangan na, talagang kailangan mula sa kawalan hanggang nakita mo naging professional yung mga anak. Little by little. Little by little. Hanggang nakabili ng television na color. Hanggang napaayos yung bahay. Pero kung ito talagang talagang ulan, biro mo, ngayon ang bahay, up and down, sementado, grabe ako. At hanggang ngayon, yung anak, nasa ako. So, hindi ko sinasabing abroad ang ano, pero ang point, parang elevation, yung tinataas ka. Tinataas ka ng Panginoon. May blessing. Alam mo bakit? Kasi faithful. Faithful. Walang shortcut sa blessing. Walang shortcut. Huwag mo shortcut ang iyong buhay pagdating sa blessing. Yung bank mo, represent ng treasure, represent ng pera mo. Kailangan, kung ang Diyos ang may gawa ng mahirap at mayaman, sana gamitin ka o ikaw ay pagtiwalaan di ba? Pwede ikaw ngayon, magulang, wala ka na. Ibig sabihin, lahat ng binigay mo nung ikay nasa kabataan, pinag-aral mo yung anak mo. Di ba? Now, kung ikay nagtitiwala sa Panginoon, sa araw, ang aking mga anak ang magtataas sa amin dahil kami ay pinagpala ng Diyos o kami nagtapat sa Kanya. Let your children bless me. Sabi, ang lahi ng matuwid ay giginhawa. Nabasa sa Bible nyo? Gusto ng Diyos guminhawa tayo eh. Kasi alam nyo bakit? Bakit? Kasi maraming turo sa Bible about giving. Kung wala kang ibibigay. Kung ano? Ang daming turo sa Bible, give to mission.
Di ba? Ang daming give. Gumawa ka ng mabuti sa mga, huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti. Eh wala nga eh. Paano makagawa ng mabuti? Hindi nga yan ang gusto ng Panginoon. Sabi ng Acts 20:35, di ba? Sinabi ni Jesus, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. So huwag kang puro ganyan. Dapat isip mo, Lord, kahit konti lang ang akin, but I will learn to give. In your bag, you must be trusted. Kailangan ikaw ay maging trusted in the least. You must be trusted in which is this. Yung maliit ka ngayon, maliit ang kita mo. Maliit ang kita mo. Ang tiwalaan ka na ng Diyos niya. Diba? Sabi mo, estudyante ka, at kaya mo lang ibigay sa Panginoon, 5 pesos, bigay mo yan, huwag mo ipagkait. Hanggang ito ay i-increase ng Panginoon. Kasi principle yan eh. Ang mapagkatiwalaan sa maliit, bibigyan ng Panginoon ng mas malaki. Diba? Yan ang sabi ng Bible. So you must be trusted. Sabi ng Deuteronomy 8:18, God will give us power to get wealth. Dinan mo, Deuteronomy 8:18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Siya. Sabi niya, no? That He may establish covenant, which He sware unto thy fathers as it is His name. Alam niyo po, ang Israel, mula sa pagkaalipin, wala sila. Nagawa sila sa Egypt. At dala lang nila kung ano yung ilang mga porsyento lang ng animals nila at yung mga meron sila ng mga personal belongings, yung mga kanya-kanya mga ano. Wala. Pero sabi ng Bible, dadalhin ko kayo saan? Sa lupain na ano? Honey at maraming, di ba? Pag binasa niya yan, mga ginto, etc. Marami pong bibigay ang Panginoon sa atin. Same principle din po yan. Kung anong pangako ng Panginoon sa Israel, ganun din sa atin ngayon sa mga mananampalataya. Kailangan lang natin po bigyan ng halaga kung ano yung mga sinasabi natin. About the bank. Binigyan niya ng double rich si Job after ng bankruptcy dahil sa testing. Wala nang kayamanan si Job. Pero sabi ng Bible, dahil si Job ay matuwid, sabi ng Bible, dinoble ng Panginoon ang kayamanan ni Job. Diba? O, imagine niyo po yan. Dinoble. Dinoble siya ng 10 anak at dinoble po siya. Pinagpala po, he blessed Abraham kasama si Lot. Di ba kaya nga sila naghati eh? Kaya nagsati, sabi nila, uy, pag-aari natin, nag-aaway na yung mga alila natin. No? Nag-aagawan sila. Amin yan. Sabi ng Bible, buti pang maghiwalay na tayo. Hindi na nila kayang, kumbaga ano yung kayamanan nila eh. Mas maganda yung gano'n, ano? Yung sudamihan natin ng kayamanan. Huwag yung magawa yan. Kundi, bigyan natin si pastor. Parang wala nag-ayun na. Parang masama ng loob nyo ah. O, di ba? Bigyan natin yung kapag-anak natin kung kaya nyo i-share. Huwag natin pag-awayan ng kayamanan. Si Abraham, tsaka si Lot, di ba nag-away? Sabi niya, dahil tayo hindi na magkasundo, tsaka yung mga natin, servants natin, pumili ikaw sa gusto. Ano pipiliin mo? Sige. Di ba? Lumingon si Lot. Nakita niyo yung, di ba? Yung patag na lupain. Pero hindi niya nakita, doon pala ang Sodom at Gomorrah. Mag-iingat ka kung saan mo dinadala yung pamilya mo. Amen? Baka linggo kung saan mo dinadala. Maraming mapipick up yan na hindi maganda. Marami mo nakita ganyan. Mas nauna nila yung pleasure kaysa yung spiritual. Alam mo yung mga bata, imbis na shares, ano sa pleasure? Kaya nangyari, nakukorrupt yung mind. Kaya mas magtituruan mo kontra. Bakit? Kung saan dinadala ng magulang eh. Imagine mo yan, linggo, wala ka sa batas. Saan kayo? Diba? You enjoy the heat of the summer. Isa ginagawa po natin yan. Tinan nyo, He blessed Abraham with love. He made David a king. Sino ang nag-promote kay David to become a king? God. Diba? Sa kanyang mga kapatid, pumila na lahat kay Samuel. Walang nakita. Lahat qualified. Sabi ni Samuel, gano'n na. Tao na si Samuel, kahit prophet siya. Sabi niya, ito na. Sabi, hindi yan. Meron pa ba? Tatay pa yun eh. Well, patawag mo nga.
David kay King. Di ba? Pagdating kay David, he's the man. Amen. Because God looks in the inside. Amen. Alam mo, tinignan ng Diyos sa atin, hindi yung forma mo ngayon. Yung loob mo. Yung kalooban po natin, tinignan ng Panginoon. Para i-promote ka. David was promoted. Not because of physical. No, kasi sa mga kapatid niya. Kasi nag-aalaga siya ng hayop eh. But he was chosen. Why? Kasi nakita ng Panginoon yung Panginoon niya. Ay, manang po yan. Daniel was prospered in the reign of some kings in the Bible. Tapos na siya dito. Pero he was proud. Daniel 6:28 po yun. Daniel 6:28. Oh. Joseph was prospered in the land of Egypt. O, Egypt yan. Slave din siya doon. Diba? Binili siya bilang slave. Pero pinagpala si Joseph. Ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Now, talking about how the Lord will trust you on bank, money, dapat mapagkatiwalaan ka. Pwede ka mapagkatiwalaan? Sabi ng Bible, money for stewardship. Kung ngayon, meron ka nagagawa sa Panginoon, pero baka pwede ka naman pagtiwalaan ng mga ganyan, kayamanan. Baka pwede. So gawin mo lang ang dapat mong gawin. Kung hindi mo gawin, hindi ka pipilitin ng Panginoon. Hindi ka pipilitin. Pero kung alam mo yan, Lord, naintindihan mo ngayon, now, it's time for me. Dapat gawin ko po yan. Kasi kung di ako magtatapat, useless lang po ang aking ginagawa. Alam mo, kaya sinasabi ng Bible to, para ang sinasandigan mo sa buhay, hindi yung kung ano yung nakikita mo sa mundo, kung ano yung mga gusto mo pakiramdam, kundi kung ano sinabi ng Diyos. Kasi heaven and earth will pass away, but my word will not. Pag sinabi niya, at ginawa ko yun, hindi ako talo doon. Kasi sabi niya, hindi din ka pukupas yun. Kung i-apply ko yun, magbe-benefit ako doon. Mga kapatid, 3 B sa buhay natin. Warning. Gusto ko pong ibigay itong warning. Sa Psalm 62 verse number 10. Psalm 62 verse number 10. Number 10. Sabi ng Bible dito, trust not in oppression and become not vain in robbery. It preaches what? It preaches what? Increase. Oh, ito warning kasi. Gusto natin ng blessing, di ba? It preaches increase. Ano sabi niya? Set not your heart upon it. Hindi, wala ka nang inisip kundi pera. Samantalang noon, hindi naman yan. Hinihingi mo sa Diyos eh. Pero meron ka na. Parang yan dyan ang sigla mo. Ang nabuha. Pagka wala, alungkot ka. Pag wala, wala ka na sa Panginoon. No. Set not your heart upon it. You see? Ngayon, anong dahilan bakit gusto ng Diyos na tayo po ay magpalain? Financially, we are talking about in the bank, sa bank. Ito, 1 Timothy 6:17. Tapos na tayo dito. 1 Timothy 6:10. For the love of money is the root of all evil. Not the money, the love. The love of money. Pag-ibig sa pera. Hindi pera. Pera, kailangan po natin yan. Ang inaano lang dito, yung heart mo nga eh. Yung heart. Masyadong mahal ang pera. Di ba si Zacchaeus nung maligtas? Maligtad eh. Si Zacchaeus, daming kaaway dahil ka maniningil ng buwis, di ba? Mandaraya siya. Pero nung siya po ay na-convert, na siya tumanggap kay Kristo, ang sabi niya, Panginoon, lahat po ng kayamanan, kalahati ng kayamanan ko, ipabibigay ko sa mahihirap. At yung mga nadaya ko, di ba? Purpur. Sabi niya, ibabalik ko sa kanila. Tinan nyo, si Zacchaeus, nung baligtas, binago po ang kanyang, paano siya tumitingin sa pera? Paano? Ikaw, paano ka tumitingin sa pera? Kasi kapag pera tayo lahat eh. Hindi totoo niya. Pero God wanted to change yung ating pong tingin sa pera. Money is not a monster. Money is not a master. Pag sinabing master, pinasasama ka. Pag sinabing master, inuutusan ka naman. Diba? Hindi. Ang money, dapat control mo. Control mo siya. Hindi ikaw ang kinokontrol.
Alam mo kung saan pupunta ang pera. May 1,000 ka. Binibigay siya 1,000. Ano ba? Basta may 1,000 ka. Ha? At meron kayong fellowship. Kaya tayo. Sa Alberburger. You see, naubos ang 1,000 mo. Ang dami namang sumaya. Bakit? Marami kang bili. Marami kang bili. Maraming umiti. Maraming ano. Tinuruan mo na sila maging giver. Maging masaya, magbigay. Di ba? Kasi kaya mga tao sa naubos, pero masaya. Eh iba, usok, naubos, siya lang. Bakit? Puro loan. Puro loan. Puro sarili niya lang ang pinasaya niya. Alam mo, anong goal ng Panginoon? Bakit ka bibigyan? Ito, verse 17, 1 Timothy, last verse. Sabi ng Bible dyan, pagsabihan mo yung mga mahiyaman sa mundong ito na hindi sila maging high-minded, magmataas, hindi magtiwala sa kayamanan hindi mananatili, trust in uncertainty, kundi sa buhay na Diyos na nagbigay sa atin ng sagana para ating ikasaya, to enjoy. Tandaan nyo ha, kaya ka binibless, ang dahilan yan para ma-enjoy nyo rin. Ma-enjoy. Okay? Sabi ng Bible, the blessing of the Lord, di ba? Sa Proverbs, and He added no sorrow in it. Yung iba, kasi sweldo lang, malungkot na naman. May pera na malungkot pa rin. Ang parang nagpapasaya sa kanya, pera. Hindi. Sabi ng Bible, pag-blessing pa rin and added no sorrow. Walang halong panglawan. O, eto na yung dahilan bakit kami bigyan ng Panginoon. Verse 18. Sabi ng verse 18. Yung mayaman, kasi pinasabihin dito, pagsabihin mo yung yaman, sila ay gumawa ng mabuti. That they do good. Yan nyo. Apat ang binigay dito. Dahil mayaman ka, eto na yung dahilan bakit gusto ng Diyos i-prosper ka, pagpalain ka. Sino ang makikinabang ng mga biyaya mo? Gagawa ka ng mabuti. That they do good. Pangalawa, that they be rich in good works. Kung baka, ipamatch mo lang sa atayuan mo. Mayaman ka, pero puro kang magbigay. Kung mayaman ka, sabi niya, you should do good. Pangalawa, you must be rich in good works. Rich in good works. Pangatlo, willing to communicate. Tama ba? O, ano ba yung communicate? Sharing din yun, giving din yun. And we are panghuli. Di ba, giving ka rin? Tignan yung puro giving yan. Pinayaman ka, sabi niya, pasabihan mo yung mayaman, huwag silang maging mapagmataas, kundi magtiwala sa Diyos na buhay, di ba? Nagbigay biyaya para ating kasiya. Ngayon sabi sa verse 18, upang gumawa sila ng mabuti, mayaman sa paggawa ng mabuti, at sila ay maging mag-communicate, at sila po'y magbahagi. Ibig sabihin, yung blessing palabas. Palabas. Yan ang mahirap po sa atin. Sometimes, every blessing, kinukonsider natin, akin na to. Akin na to. Pero, siyempre, bago ka bigyan ng Panginoon, sa conclusion natin, bago ka bigyan ng Panginoon, ano kaya ang umabot na dahilan bakit ka humihingi ng blessing? Anong dahilan bakit gusto mo ng blessing? Naisip mo ba, Lord, kaya mo pala ako may blessing para ako'y mag-bless din ng iba. Diba? Yun naman sabi din. Abraham was blessed, diba? Para mag-bless din. No? Ang mag-bless sa Israel, i-bless. Principle ng ganyan eh. Ngayon, binless ka ng Panginoon, mag-bless ka rin ng iba. Di ba? Yung sabi ko kanina, meron kang 1,000, nabigyan ka mo. Tapos, nakita mo yung mga kapatid, tara, kanyan na tayo. Oh, wala ka. Sige, sagot ko. Imagine mo yun, yung 1,000 mo. Nabuwasan man, pero maraming nakinabang. Maraming nakinabang. Ganun din. Bibigyan ka ng Panginoon, bihingi ka. Tanong, sino yung iniisip kong makinabang? Baka ikaw lang. Oh, that's not, hindi yun ang purpose o will ng God sa atin. Gusto ng Diyos, i-bless tayo. And we will think of God, partner mo siya. We will think of the church. Kasi tingnan mo yung dapat paglagakan ng ano mo. Nasa Bible lahat yan eh. Tingnan mo yung mission. Salamat nga pala sa inyo. Yung aming missionaries, Pastor Mario, salamat po. Kayo po'y faithful na natutulog. Tingnan mo. Kasi bakit ka mabibigyan? Sa conclusion natin, hindi ka man magbigay at maging madamot ka, pag bumalik ang Panginoon, iiwanan din natin natin. Di ba dapat magamit natin yan kung saan pwede pa tayong pagtiwalaan ng Panginoon?
Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat po sa iyong salita.